Siguro yung isa pa sa nag-stood out sa akin sa conference natin nung leadership training ng Saturday. So, si Elder San Gabriel, meron siyang question. Ang question niya, anong mga practices sa simbahan ang sa tingin ninyo ay dapat nang baguhin? So parang ang hirap mag-isip, 'di ba? Parang ano ba yung mga hindi natin nagagawa ng tama? Although may inkling tayo na, o nga siguro merong hindi talaga nagwo-work eh. Kasi halimbawa sa ministering, for the longest time, matagal na natin pinag-aaralan how to be effective ministers or ministering brothers and sisters. Pero we know, deep within, meron talaga tayong kailangan pang mga i-improve sa mga nagagawa natin para mas maging effective tayo sa ministering. So, ang nag-stick sa akin do'n sa tanong na yun ni Elder San Gabriel, ano yung mga dapat nating baguhin? I think na-share ko naman 'to nung Saturday session, nung Sunday session ng morning naman. Um, I think kailangan talaga natin na i-revisit yung mga basic principles na naggo-govern dun sa mga programs ng church. Although meron tayong mga programs sa church like ministering, mga children and youth program, yung mga ganyan, 'di ba? Meron tayong iba't ibang mga program and from time to time yung mga area emphasis nagbabago 'yan. So, but I hope na mas nakikita natin yung mga principles behind the program. Kumbaga, we're not governed the text of the by text, yung mga text ng mga policies, but I hopefully we are governed by the spirit of the policies and the programs na ibinibigay sa atin. Um, I remember nung nagte-train ako as an AOA sa mga stakes and districts. Sinasabi ko sa kanila yung like yung children and youth program. Actually kahit wala siyang name eh, kahit hindi na siya program because it is a way of life. It is a way of life na kailangan naman talaga nating gawin kahit walang program. Ah, kailangan ng mga youth na matuto na mag-plan at isipin yung mga paraan, gumawa ng mga goals para mas maging katulad ni Jesus Christ. These are things na we as disciples of Jesus Christ should be naturally doing. Of course, the program, the Children Youth Program, it's a big help para ma-organize natin yung mga efforts natin. And I think it's a good way to train us para magkaroon tayo ng structure dun sa mga efforts natin. But I hope that, ayun nga, we can see the bigger picture and the bigger and more essential things beyond the program. Ganon din sa ministering. So, kasi meron tayong mga naririnig na, ito yung guidelines niyan, ito yung guidelines niyan. Pero sa totoo lang, 'di ba, yung talk ni President SP, sabi niya, yun nga, we have to be charitable. Yun lang naman talaga yung basic principle bakit tayo nagmi-minister. Yun lang naman talaga yung dapat nating isipin, bakit natin ginagawa yung ministering. Kung medyo nag tinitimbang pa natin, paano ba yung approach? Paano ba yung approach na gagawin natin 'pag pumunta tayo sa isang bahay ng isang member? O kaya kung gumawa tayo ng pag-contact sa kanya. I think yun nga na-cover yan ng talk ni President SP. I think it would naturally come, yung mga sasabihin natin, yung mga gagawin natin, if we're doing it out of love. Mismo dun sa tao na pinaglilingkuran natin. So, um, yung love na yon yung gagabay sa atin, the pure love of Christ, na 'pag dumating tayo dun sa bahay ng isang member, eh, alam mo yun, hindi natin itatanong na yung sinabi nga ni Elder San Gabriel pagdating natin sa bahay ng isang member, um, "Brother, kailan ba kayo" alam mo yun, yung invite natin sila agad na, "Magsimba po kayo," ganyan. Parang oo, siyempre gusto natin ma-receive nila yung mga blessings na natatanggap natin sa pag-keep ng mga covenants natin, pag-obey ng mga commandments. But I think again,
beyond doon sa mga bagay na yon, I think kailangan natin i-establish talaga yung brotherhood tsaka yung sisterhood natin, yung pagiging family natin. So, eto nga yung na-share ko nung Sunday morning, sabi ko, kung kapatid natin yung mga na-assign sa atin at kunyari yung kapatid natin hindi sila nagsisimba, pagdating ba natin sa bahay ng kapatid natin sasabihin natin agad na, "Ano, kailan kayo magsisimba?" 'Di ba hindi naman gano'n yung approach na gagawin natin. We will be more creative and more cautious and more sensitive kung papaano mas ma-establish yung pagmamahal natin sa kanila at papaano sila mako-connect sa Savior muna 'no, bago kasi yung I think ako ang paniniwala ko, everything else, will follow Hmm. kung tutulungan natin sila to have faith first. Yun lang talaga, faith in the Savior Jesus Christ. Kung matulungan natin sila to have faith in the Savior Jesus Christ, naturally, syempre magsisimba sila. Naturally, magbabasa ng scriptures. Naturally, we will pray and seek to commune with our Heavenly Father. Those things will come naturally kung maintindihan nila na kung gaano ka-importante yung magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Yan yung mga naisip ko dun sa question na yun ni Elder San Gabriel. I-add ko lang Ate Den dito sa topic na 'to, yung isa pa nung leadership training nung Sunday morning, yun sa leadership nga at mismanagement at management. Oo. So, Oo. nagustuhan ko yun, eh, kasi 'pag tayo bilang Leadership, management, mismanagement. Oo. yes. So, actually kahit hindi ka yung may calling na may major, wala naman talagang major, minor calling, pero kahit ministering brother or sister or kahit being a family member, we need to show yung Christ-like example natin. Yun nga yung leadership, eh. Kasi ba Mhm. lahat naman tayo nung nabaptize, we covenant to to be like Him. Actually, yun eh. Na Mhm. maging kagaya tayo ni Jesus Christ kung sa-summarize ko. Mm. So, kailangan na, di ba, we will take upon us His name. So, ibig sabihin, lahat ng technically, ideally, yung mga Hmm. reaction natin, decisions natin, lahat ng paano tayo mag-lead or magturo ay dapat yung Savior's way. And ako, guilty ako dyan kasi narealize ko na manager yung dating ko sa bahay. So, Hmm. hindi leader. So, yun yung Mhm. pinag-usapan namin ni Eric na paano tayo magiging leader sa mga bata. At mahirap, mahirap siya kasi lalo na kapag nasa tayo, workplace, sa corporate, or sa Mhm. mga trabaho, minsan nadadala natin yung pagiging empleyado natin o manager o boss sa bahay. So, Mm. dapat hindi ganoon. So, yun yung isa sa mga na-realize ko na kung si Jesus Christ yung magre-react or kung siya yung nakarinig nito or siya yung mag invite dito sa mga brothers and sisters natin, paano kaya yung gagawin niya? Di ba yung Mhm. parang, yung alam nating lahat na tanong, what would Jesus do? Minsan napaka-common na lang ng question na yun, pero pag pinonder talaga natin, medyo mahirap talaga siya kapag nandun na tayo sa sitwasyon. Kaya doon din papasok, connected talaga yung charity kasi sa leadership. Kasi yung greatest attribute talaga ni Jesus Christ ay charity. At alam din naman natin na kung wala tayong charity, we are nothing. So, kahit may faith tayo, kahit may hope, wala tayong charity, we are nothing. So, mahirapan tayo. So, ayun Mm. lang. Oo, totoo yan 'no. Sobrang actually, it would take a lifetime para matutunan natin yung love of God. Alam mo yung isa ko ring naisip diyan, um, yun nga 'no, si Jesus Christ is the perfect leader and yung theme natin ngayon again sa youth, yun na pag-usapan natin sa ating first episode is Walk With Me. So si Jesus Christ as a leader, hindi siya yung leader na uunahan ka sa finish line tapos, ah
hihintayin na tayo sa finish line. So si Jesus Christ as a leader, He walks beside us. So, He walks beside us, yun. So, kailangan siguro if we will emulate Him, subukan din talaga natin to reach yung mga sine-serve natin, no, na ano tayo, kumbaga, we are there for them. Kapag I think ito yung lesson natin nung Sunday, nung last Sunday sa ano sa Sunday school, dun sa video ni Elder Robert D. Hales, ah, na pinalabas sa ano namin sa Sunday school namin. To be really there para sa mga family members natin. Hindi lang yung physically present, pero mentally and emotionally available para sa mga tao na kailangan na pinaglilingkuran natin. Sabi nga ni Jesus Christ, "He who is greatest among you, let him be thy servant." So, yung mga nagli-lead talaga, kailangan nandun tayo sa orientation na yon. We are ministering brothers and sisters. Tayo nagmi-minister dun sa pinaglilingkuran natin. I think gano'n naman lahat ng calling sa simbahan. Lahat ng calling sa simbahan ay ministering. So, yung mga primary teachers, ministering brothers and sisters sila sa mga bata. Yung mga youth leaders natin, ministering brothers and sisters sila sa mga kabataan. And even our bishop, he's ministering to all of us and the prophet. So, I think kung ganun yung orientation natin, we will come closer dun sa example na ibinibigay sa atin ni Jesus Christ.